Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung unang katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Sir, may tanong po ako. May Lutino cock po ako at green opa hen. Ano po posibleng mutation lalabas? Hindi ko po kasi sure kung maglalabas ng Lutino opa or kailangan pa ng green opa ino tapos i-partner sa tatay niyang Lutino para lumabas siya ng Lutino opa. Mga kaibon, disclaimer lang po, ang isi-share ko dito ay base lamang po ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga po ng mga ibon. Sa katanungan ng kaibon natin, meron daw siyang Lutino na cock, ang kapares green opa hen. Mga kaibon, ang ganitong klase ng paresan, hindi po ito maglalabas ng Lutino opa. Dapat po kapag nagpa-project kayo ng Lutino opa, unahin nyo po na meron dugong opaline yung cock. Dahil po napaka-importante na merong dugong opaline ang cock kapag po nagpa-project tayo ng mga Lutino opa, or kahit na ano ang gusto nating i-project na magkapagpalabas tayo ng visual na opa doon sa mga gagawin nating project. For example, kagaya po nitong Lutino opa. Kapag magpa-project kayo ng Lutino opa, dapat una merong dugong opaline ang cock. Dahil sa kagaya ng mutation ng mga opaline, itong mga 6-link, dapat mga kaibon, para makapagpalabas ka ng visual na opaline, palaging merong dugong cock yung palaging merong dugong opaline yung cock. Halimbawa, nagpares ka ng normal na cock, pinares mo yan sa opa hen, so hindi po yan maglalabas ng visual na opaline sa mga magiging anak. Ang magiging ID lang ng mga anak po niyan, normal hen. Kapag naman nag-cock, split opa. Alam nyo mga kaibon, wala pong kakayanan makapagpalabas ng visual sa mga inakay ng opaline kung ang gamit nating merong dugong opa ay hen lamang. Dapat palaging merong dugong opaline ang cock. For example, nag-project kayo kagaya ng sa mga 6-link. Halimbawa, nagpares ka ng opa cock, pinares mo sa normal hen. So yan, maglalabas po yan ng visual na opaline sa mga magiging anak niya. Dahil ang parisan na opa cock, ang kapares normal na hen, lahat ng magiging inakay niyan 6-link. So maglalabas po yan ng visual opa, 6-link na hen. So yan po mga kaibon, dapat inuuna natin sa pagpa-project ang merong dugong opaline ang cock. Kahit po split, okay na yan. Kahit na split opa. So halimbawa, kagaya nitong parisan ni Sir, napakaganda ng ganitong parisan. Sana kung halimbawa yung Lutino niya split sa opa, or kaya naman visual Lutino opa. So halimbawa, pinagpares na natin ang ganito na Lutino na cock, ang kapares naman niya is opa hen. So ang magiging ID ng inakay po nila, normal hen, split ino, split opa kapag nag-cock, split ino. So yan po. Kahit po sa visual na red eye, hindi rin po ito maglalabas ng visual red eye dahil wala naman pong dugo ng ino yung hen. Alam nyo mga kaibon, pagdating naman dito sa mga red eye, kagaya po nitong ino, ang mode of inheritance po nito is autosomal recessive. Ngayon, bago kayo makapagpalabas ng visual red eye, kinakailangan both parent meron dugong ino. Pwedeng makapagpalabas tayo ng mga visual na ino dyan sa mga magiging inakay. So sa ganitong klase ng parisan, hindi po ito maglalabas ng Lutino opa dahil wala naman po dugong opaline yung Lutino ni Sir na cock, at lalong lalo na wala naman pong dugong ino yung hen. So hindi po ito maglalabas ng visual red eye at hindi rin po ito maglalabas ng Lutino opa. Ang magiging ID lang po ng mga inakay ng ganitong klase ng parisan, kapag hen, normal hen, split ino. Kapag cock, split opa, split ino. So yan lang po ang magiging ID ng inakay ng ganitong klase ng parisan. So yan po yung unang katanungan sa atin.
Pangalawang katanungan sa atin, sir, paano if yung unang nag-iisang inakay na medyo nakakagabay na, nakakalipad na paunti-unti kasi yung nag-itlog na yung nanay. So meron daw si sir breeder, merong inakay na isa, medyo malaki na daw yung isa. Ngayon nangitlog na uli yung breeder ni sir. So okay lang po yan dyan kahit na hindi nyo po ilabas. Huwag nyo munang alisin yung inakay, hayaan nyo muna. Sa pagpapababa ng inakay, 51 days to 55 days mga kaibon, kapag kumpleto na ang balahibo, nagsisids na yan, saka nyo po ibaba. Kapag po yung inakay na isa, nakikita nyo na po na kumakain na siya mag-isa doon sa lapag, sa pakainan, okay na po yan. Pwede nyo na po yung ibaba kapag sanay na pong kumain ng seeds. Pwede nyo na pong iwalay yan doon sa parent. Pero kapag hindi pa po kumakain mag-isa ng seeds, wag nyo munang aalisin, mamatay po yan. Dahil po hindi pa marunong tumuka ng seeds. Kaya na kailangan pa po ng gabay ng mga magulang niya dyan para maturuan po kung paano yung kumain ng seeds. Kaya po kung meron po kayong pababa, antayin nyo muna na kumain ng seeds mag-isa. Kapag nakikita nyo na malakas na kumain ng seeds, marunong na kumain ng seeds mag-isa doon sa lapag, pwede nyo na pong iwalay yan. Sa pagwalay naman ng mga inakay, wag nyong isasama yan sa mga matured, yung mga talagang magugulang na nasa flight cage po ninyo. Wag nyo pong isasama yan doon dahil talagang madidisgrasya po yan kapag kasama nyo mga matured. Sa pagwalay, halimbawa, dapat ihiwalay nyo yung matured. Kapag ililipat sa flight cage, ihiwalay nyo yung matatanda. At wag niyong pagsasama-samahin yung bata at matanda. Kinakailangan kung ano yung kaedad ng mga bagong baba, yun lang ang pagsama-samahin ninyo. Pero yung mga mature, dapat ihiwalay po ninyo yan doon dahil talagang medyo delikado. So yan po yung katanungan sa atin. Panghuling katanungan sa atin mga kaibon. Good day idol. Tanong lang po, may parisan ako na Lutino hen. Ang kapares Green New Wing, Opa, Ino, Nakak. Nakadalawang clutch na sa akin, wala pang nilalabas na visual, puro itim mata. Posible po ba na fake yung karga sa kak na Ino? First clutch 2 green, isang yellow bulls. Second clutch dalawang yellow bulls, isang green. Salamat sa tugon and more power. So ang parisan ni sir, Lutino na hen, ang kapares Green New Wing, Opa, Ino, Nakak. So hindi daw naglabas ng visual, dalawang clutch na. Alam nyo mga kaibon, minsan kasi kahit na talagang sigurado ang karga, halimbawa nagpares tayo, kagaya nito visual, ang kapares non-visual. So minsan talaga mga kaibon, hindi naman agad talaga lumalabas, swertihan lang talaga yan. Halimbawa sa unang clutch naglabas, swerte natin kasi naglabas agad siya ng visual. Minsan naman nakadalawa or tatlong clutch hindi naglalabas ng visual. So talagang hindi para sa atin pa yung visual na ibibigay. Sa pang-apat na clutch, doon maglabas ng visual. So talagang ganun ang nangyayari. Merong kumbaga swertihan, merong pagkakataon na nauuna, minsan naman nahuhuli. Pero mga kaibon, antayin nyo hanggang 4 na pisa. Pero kung 4 na pisa na, wala pang visual, baka walang kargang Ino yung kak mo talaga. Pero antayin nyo po, basta kasi sigurado ang karga, lalabas at lalabas yan ng visual. Pero ako magsasabi hanggang 4. Sa 4 na wala pang nilabas na visual, delikado. Baka wala po talagang karga. Ganon kasi yan. Kasi hindi naman tatagal ng ganong katagal yan, hanggang 4 nga, dapat hanggang 3 lang yan mayroon ng visual or 2 or swertihan, basta hanggang 3 dapat mayroon ng visual yan kasi visual yung kapares ng kak mo, visual na Lutino na yan. Kung split sa Ino yan, mas mabilis kumarga yan doon kasi visual ang kapares. Pero kung hanggang 4 sir wala pa yung nilabas, wala sigurong karga na Ino yung kak mo. Antayin nyo lang po, wag lang po kayong maiinip dahil sa pagpapares or pagpaproject, swertihan po yan.
una na plots, pwedeng merong ilabas na visual, or kaya naman una, wala, pangalawa, wala, pangatlo, meron, pang-apat, meron. So ganun lang po yan mga kaibon. Hindi kasi natin masasabi kung kailan tayo bibiyayaan kasi siyempre itlog po yan. Hindi naman natin alam ang laman yan. Alam lang natin kung ano yung pinagpapares natin. Kahit nga sabihin natin na yung pinagpaproject natin siguradong kilala na natin ibon. Alam nyo, napakahiwaga po ng pag-aalaga ng ibon. Siyempre itlog yan. Malay mo, ibang ilabas na mutation na wala doon sa linyada ng parent. Di natin alam. Kaya swertihan lang po yan. Pero ito lang po ang lagi ninyong tatandaan mga kaibon. Anot man ang ibigay, tanggapin natin at magpasalamat. Biyaya po yan mga kaibon. Kaya ano man yan, magpasalamat pa rin tayo. So kay sir, konting antayan lang, malay mo maglabas. Pero hanggang 4. Pero pag 4, pag wala, ay nako po, baka hindi talaga sigurado ay wala talagang kargang ino yung kak. Doon sa mga kaibon natin na nagtanong, maraming salamat po. Hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat. Diyos mabalo sa inyo gabos mga kaibon.